Hello, Maria. Welcome to my channel. Mare, alam mo ba? Maris Rocal, nais na magkaroon ng nobyo na katulad ni Rico Blanco? Tara, let's spill the tea. Maris Rocal ibinunyag ang kanyang pagnanais na magkaroon ng nobyo na katulad ni Rico Blanco. Pahayag pa ni Maris, actually gusto ko ng younger version ni Rico. Kahit na ngayon na may relasyon na sila ni Rico Blanco, hindi pa rin makapaniwala si Maris Rocal na dating idol lamang niya si Rico Blanco ay jowa na niya ngayon. Mula pa noon, bukas na si Maris sa pagpapahayag kung gaano niya hinahangaan si Rico bilang isang musikero. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay may nangyari palang manifestation sa buhay ni Maris na nagdulot ng pagkakakilala at pagkakaibigan nila ni Rico. Sa isang vlog sa YouTube ni Dr. Vicky Bello noong February 19, 2024, ibinahagi ni Maris kung paano nagsimula ang kanilang love story ni Rico Blanco. Mula sa pagpapapansin niya sa musikero sa pamamagitan ng pagpo-post sa kanyang mga social media accounts. Pahayag ni Maris, bata pa lang ako, idol ko na si Rico Blanco. May band kasi yung kuya ko na super fan siya ni Rico. Then yung mga ate ko super fan din, so ako nakikifan na din. Then, noong nag-aartista na ako, siguro mga ilang taon na rin ako sa showbiz noon, may nagtanong sa akin, anong type mo sa lalaki? Sagot daw niya, ewan ko, pero parang gusto ko yung Rico Blanco na look. Tapos gusto ko na mahilig siya sa music. Actually, gusto ko ng younger version ni Rico. Hindi raw inakala ni Maris na tutugon ang Diyos sa kanyang hiling na mapansin ni Rico, na dati ay isa lamang bahagi ng kanyang paniniwala sa manifestation at law of attraction. Ito ay isang konsepto kung saan ang mga bagay na madalas pinagtutuunan ng pansin at damdamin ng isang tao ay naging katotohanan sa realidad. Pahayag ni Maris Racal, I kept posting on my private Facebook na, Lord, bigyan mo naman ako ng younger version ni Rico. Super crush ko talaga siya. Hindi ko naman ini-expect na siya yung ibibigay ni Lord, hindi yung younger version. Ayon kay Maris noong December 7, 2018, nag-tweet siya tungkol sa paghahanap ng makaka-collaborate sa isinusulat niyang kanta. Maraming mga musikero raw ang kumontak sa kanya, ngunit ang talagang gustong makakollab ni Maris noong mga panahong iyon ay ang kanyang ultimate crush na si Rico. Pahayag ni Maris, when I was 21, mga ganon, I was really planning na to take music seriously na talaga. May mga songs na rin akong nasulat at that time and I really want to collaborate with somebody. Dati pa lang, whenever I'm writing songs, kapag natapos ko siya, parang sabi ko, oh my God, magugustuhan to ni Rico. Ang kapal talaga ng mukha ko. Kasi feeling ko talaga, ayun yung mga tipong music na magugustuhan ni Rico. Kaya nag-tweet talaga ako. May mga ilang musicians na nag-reply pero ang target ko talaga is si Rico. Tapos may mga fans na idol ko si Rico. Tinag nila si Rico and then Rico replied. And yun na nag-set na kami ng date para ma-meet para ma-play ko sa kanya yung music. Doon na ako tumalon-talon on the way to his house sa studio niya. Nang wakas ay makita niya ng malapitan at personal si Rico, tila nag-slow-mo raw ang kanyang mundo ni Maris Rocal. Paglalarawan ni Maris, para siyang nakaka-tense na situation as in para siyang movie. Pagpasok talaga ni Rico sa room, parang nag-slow-mo talaga yung mundo ko. Nagulat ako kasi akala ko si Rico, astig na brusko, akala ko talaga bad boy siya. Pagpasok niya, sabi niya agad, Hi! And ako, ganun pala siya magsalita, malumanay and very konyo. Pero kasi at that time, hindi ko naramdaman yung super crush thing. Parang more on fangirling. Tapos, I was eager to play my music in front of him. When I played the song naman, nagustuhan niya. Nagpatuloy ang kanilang usapan sina Maris at Rico at dito nila napagpasyahan simulan ang kanilang unang kolaborasyon, ang kantang Abot Langit. Kwento ni Maris, we met mga early December pero just before New Year, na-record na namin yung song. Pero pang guide lang, hindi pa siya yung pang final recording. Na Christmas and New Year na, sabi ko sa kanya, tuloy pa ba yun? Ako yung nagme-message, ako yung nangungulit. Sabi naman niya, yes. And yun na, the-record na namin. Ginawa na namin ng music video, ginawan ko na ng dance, release ko na. At nang matapos sila ang proyekto, doon na raw siya niyayang lumabas ni Rico na silang dalawa lang. Ngunit ayon kay Maris, hindi na niya inaasahan na magugustuhan siya ni Rico. Ang alam lang daw ng actress noon ay masaya siyang kasama ito. Kinikilig na kwento niya, ini-invite kasi siya na lang siya nag-aya na pumunta kasi music ng Eraserheads.
Ako na nagsabi na nahihiya ako. Sabi ko na lang sa kanya, punta na lang tayo sa event ni Rambo. Kasi common friend namin si Rambo. Ang cute ng moment na yun kasi kinikilig pa si Rambo. Kasi at that time, nagkakamabutihan sila ni Ate Maha. So sobrang sabay namin together. Bigla na lang nagka-developan and the rest is history. Ayon kay Maris, halos 2 taon nilang itinago sa publiko ang kanilang relasyon ni Rico Blanco. Natakot sila sa mga sasabihin ng iba dahil sa malaking agwat ng kanilang edad. Noong mga panahong iyon, 21 years old si Maris habang 45 years old naman si Rico. Yung quite 2 years na yon, it was one of the happiest 2 years na na-experience ko kasi totoo lang siya. There was no pretension, masaya lang kami, sabi ni Maris Racal. Noong March 2020, unang lumabas ang balita tungkol sa kanilang pagkakamabutihan dahil sa Instagram post ng dalaga na nagtatampok ng kanilang duet ni Rico Blanco. Sumunod dito noong March 17, 2021 nang batiin ni Maris si Rico sa kanyang ika-48th birthday. Ayon kay Maris, marami siyang na-realize noong panahon ng pandemya na nagtulak sa kanya na ipaalam sa publiko ang kanilang pagmamahalan. Pagbalik tanaw ni Maris, nung nagka-pandemic, nagka-lockdown and then ang dami nangyayari sa mundo, it was a very sad moment sa mundo. Doon ka ni-realize, ang nagmamatter ay yung mga taong mahal mo talaga. It's not your career or whatever worldly possession you have. It's the people you love. Tapos sabi ko, I don't want to keep on hiding. I don't want to leave this world na itinatago ko yung taong mahal ko. So noong birthday niya, I posted about him. It wasn't a very long caption. Like, Happy Birthday, Rico! It was very simple and then people speculated. Nagulat din si Rico pero happy siya. He didn't force me naman kasi he agreed naman sa condition ko na I love my career. So kabila ng pagkakaiba ng kanilang edad at background sa industriya, isang nakaka-inspire at nakakatuwang kwento ang relasyon ni Maris Racal at Rico Blanco. Ipinakita ng dalawang ito na ang pagmamahal ay hindi nakabatay lamang sa edad o sa mga katangian ng isang tao kundi sa kanilang tunay na pagkatao at koneksyon sa isa't isa. Nakakatuwa nang makita kung paano unting-unti nila natuklasan ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Mula sa paghanga ni Maris kay Rico bilang isang musikero hanggang sa pagiging totoong magkaibigan at magkasama. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagbunga ng isang magandang pagmamahalan na hindi nila inaasahan. Ang pagpapakita ni Maris ng kanyang paniniwala sa manifestation at law of attraction ay nagpapakita ng kanyang determinasyon at pananampalataya sa pag-abot sa kanyang mga pangarap. Ito ay isang magandang paalala ng mga bagay na ating hinahangad ay maaaring mangyari kung totoong naniniwala at nagtatrabaho tayo para rito. Sa kabuuan, ang kwento ni Maris at Rico ay isang inspirasyon sa lahat ng nagmamahal at naniniwala sa kapangyarihan ng pagmamahal. Ipinakita nila na kahit ano pa ang kanilang pinagdadaanan o anuman ang kanilang pinagmulan, ang pag-ibig ay maaaring magtagumpay kung ito ay totoo at bukal sa puso. Mare, naniniwala ba kayo sa age doesn't matter when it comes to love? Ano ang inyong reaksyon sa love story ni Rico at Maris? Nakarelate ba yung iba dyan? Yun lang, Mare. Thank you for watching, Mare. Subscribe for more.